Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan guys, kababangon lang po natin. Yung oras is alas 7:15. So, nagsusulo tayo ngayon dahil nagsialisan na po sila. Yung mga estudyante nandoon na. Actually, ako po yung nagtali na sa mga bata. Nagising po ako alas 5:30 pero hindi po ako bumangon. Pinakiramdaman ko lang. Okay naman sila. Inano sila ni Christian. May 5 kilos po sa kanila. Tas si Sansan hinatid po ni Papa Bits. Yung dalawa is natid ni Christian na balita ko merong trabaho ngayon si Christian. Iwan ko lang mamayang tanghali kung sino po maghatid ng pagkain nila kasi hindi ko pa sila nakausap ng mula ng dumating po ako kahapon dahil diretso po ako dito sa stock room ko. Pagising ko naman is madilim na. So, bumangon lang po ako, kumain, tapos balik na naman sa stock room. Sila na po yung nagkikilos. Hindi muna ako nagtingin-tingin kung saan-saan na basta marami po tayong ligpitin dito. Tas, ayun naman si Ronald umalis. Papunta na po ng trabaho dahil umuwi po siya nung Sabado. At humihingi po si Chrislyn sa akin ng pot map. So, ayan, yung nakuha ko dyan sa gilid ng stock room ko. Ito po is basa. Sabi ko kay Papa Bits, kasi umulan ng malakas nung isang araw. Siguro mga Biyernes ng gabi. Sabi ko, Pabits, bakit basa ito? Sabi niya, naipon daw yung tubig dyan sa may trapal. Tapos, inano po niya, yung tubig napunta dito. Sabi ko naman sa kanya, alam mong napunta dito, hindi mo man lang tinignan kung may basa. Walang imik. Tapos, ayan. Maraming ano talaga. Oh my gosh. Kaya pala ako may daladalang tuwalya dahil maliligo po ako. Maliligo muna ako. Tapos, ayan, tingnan nyo. Oh my gosh. Anong nangyayari. Ayan, tingnan nyo. Talaga pag mga lalaki yung naiwan, yan, yung mga hanger is nandito. Yan. Nakabukas yung ilaw. Tapos dito sa kwarto. Oh my gosh. Ayan. Nagkakalat. Yung ano ni Ronald nilipat na pala dito sa box yung mga damit niya. Tapos ito, mamaya na tayo magro-routine. Maliligo muna ako. Under electric pa ni Sansan. Ano ini? Kwarto kung kwarto. Anong oras di sulod? Bisa na oras. Oh my gosh. Bahay pa ba ito? At bago tayo mag-umpisa ng routine dito sa bahay, kapihan muna natin. Tapos ayan, tapos na tayong maligo. Hindi ko po alam kung saan po ako mag-uumpisa. Kahit yung sahig. Hindi na mamapan. Tahimik yung bahay, tahimik. That's 9 na po yung oras. Bumalik ulit ako doon sa sa stock room natin. Niisip ko kung saan po ako mag-uumpisa. Tsaka hindi pa ako nakaakyat sa taas.
tumingin kung ano din po yung hitsura doon sa taas. Kasi dito sa baba, walang kaayos-ayos guys. Kahapon na una kong tiningnan pagdating ko yung ref, yung freezer, ang kapal po ng ice. Ganito. So inoff ko yung nipros ko yung ref. Sa ngayon naman is sinaksak uli ni Papa Bits. Kasi natunaw na po yung ice. Tapos linisan. At meron pa akong natirang isang binagol po sa ref. Ayan. Yan po yung paparis natin sa kape. Yung moron naubos na. Kasi 2 balot lang yun. Napamahal tuloy tayo. Dahil doon tayo sa sa terminal bumili ng pang pasalubong. Kasi hindi ko naman po iniisip na meron pong ibibili. Kasi nagbigay po ng si Paul. Pangkain ko daw, pangkain. Pinabigay ni Rosan. So ibinili na lang natin. Kasi kung alam ko lang na meron po tayong mababaon, nagpagawa na lang po ako kay Mama Inday. Hindi ko naman po ni-expect na may magpapabaon sa atin pag alis. Taga di pang binagultag. Maghihinay-hinay tayo sa routine natin dito. Maghihinay-hinay. Mabuti yun, walang nakakasagabal kasi may pasok na. At wala na din pong gas kasi nakapatong na po yung butane. Naka-butane na po sila. Maraming naubos nung mawala tayo dito. Naiba talaga yung bahay pag yung babae yung nawawala. Depende lang siguro. Kasi may lalaki po na maano sa bahay. Malinis. Yung bowl namin, pinaliguan ko kanina ng muriatic. Ngayon maputi na, maputi. At saka namimiss ko sa Manlarip yung ginagawa ko sa sa umaga, yung routine ko. Pagkagising, nag-iigib, nagwawalis. Ngayon, inimagine ko, pero kahapon, mga banda alas 10 siguro yun, nasabas na ako, dito na sa Bugong. Nakita ko pong online si Isra. Sabi ko, Isra, sabi niya, Madax, kung magsilhig ka na, magwalis ka na sa likod niya, ay, tapos na ko nung mamadags.
Yan, palaging utosan yan ni Mama Pig sila Isra at saka si Patpat. Papagwalisin sila sa likod. Kasi sabi pa nga nang dumadaan dito, malinis na kuno dito. Maganda ng tambayan. Kung ano ka lang talaga, matyaga kang magwalis, malinis. So ako chinichik ko pag meron na mga dahon na nahuhulog, yung ginagawa ko, inaano ko, dinadaspan ko na lang. Pero pagka umaga, pagkagising ko bago ilibing si Mama Lo, nakapagwalis pa ako sa umaga. Tsaka sa tanghali. Pagkahapon, hindi na kasi karamdam na po tayo ng pagod. Nagpahinga muna. Nakatulog kami. Nauna kaming umuwi kay Mama Pix pagkatapos ng libing. Yung iba kumain. Ako parang walang ganang kumain. Nag-sandwich lang. So yan, sabi ko kay Isra, uwi tayo para makapagpahinga. Kasi diretso pa siyam, pakain, yung ni Mama Lo. Ang ending, sila yung nawalan ng pagkain at saka ulam. Kasi pina-snack na po nila yung mga naglibing. Pagdating doon sa bahay, pinakain pa. So yun. Ending, wala lahat, ubos, walang mapapanis. Pati sila, nawalan sila ng kakainin. Naubusan sila ng mga niluto nila. Kasi dapat sana uwi ako, hindi pa kahapon. Iniisip ko, walang biyahe sa ngayon sa Lunes. So, sa Martes pa tayo makakauwi. So, hindi na lang si Ate Sexy sa birthday ni Binsoy. Binigay na lang po yung pera na isinend kay Rosane, binigay na lang siguro doon kay Paul. Kasi plano yun ni Ate Sexy, maghanda-handa kahit kunti. Kasi nandun naman ako, may magluluto. Sabi ko, hindi na madadala. Dahil yung papa nyo, panay na ng tawag. Kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig. Tapos ngayon yung iniisip ko naman yung dalawa. Kung ano yung resulta kung nagtrabaho si Charlene. So walang mag-aasikaso nun. Inaasikaso pagpasok. So kasi si Saki, panghapon sana yung klase. Naririnig ko lang sila ni Chrislyn Charlene sabi, na lang mo daw pang umaga kasi para may hatid mo daw sa umaga. Tapos paglabas, ipapasabay na lang kay Piyang or kila Patpat. Hindi pare-pareho yung labas nila. Kasi yung daycare, siguro, alas 8, tapos mga alas 10 or alas 11 yung labas. Tapos hindi yan pwede na iwanan doon sa eskwelahan. Kasi yung mga ganong edad, talagang babantayan po yan. Hindi pa pwedeng iasa sa teacher dahil bago pa nga. Tapos, hindi pa kabisado ng guro kung ano yung ugali ng isang estudyante sa isang estudyante niya.
So parang maguguluhan. Inaakala siguro nila Japon na pareho kila Piyang na pwede nang iwanan. Iba naman po ang sitwasyon. Kahit hindi pa pwedeng iwanan na. Kailangan pa talaga ng bantay sa mga ganong edad. At saka sa mga ganong klaseng abtik ng mga bata. Na yun nga nandun ako. Sabi ko, pag ako yung bantay nyo, parang maano kayo. Kung sa ibon, sa waray tawag namin masasarupog, parang ganun yung hindi ka ba makakapagkilos-kilos na hindi kayo makakalipad kasi hindi yung nakakalabas talaga ng bahay namin nung nandun ako. Nakakalabas lang po yun pag dumadating na yung mama niya. Sasabihin ko pag nasa labas, ba't nandiyan ka sa labas? Sasabihin ba naman sa akin, nandiyan na yung mama ko, no, nandiyan na mama. Sabi ko, mas ano pala yung mama nyo kaysa sa akin. Okay lang sa inyo na kasi yun nga lalabas sila doon sa git namin tapos tatakbo iikot dito naman sa likod nila Geneva yun ligilid na po ng kalsada tas disgrasyahan si Sansan nga noon na medyo may may isip-isip na din po yun ng isang kutsi bumibili ng ice nasagi yun si Sansan. Sila ba pa kaya naku parang ibon na nakawala sa hawla. Tapos iniisip ko, ba't hindi sila nakakasaway? Hindi sila sinusunod. Salita lang ng salita, sigaw, tapos kung mapupuno, ayun, papaluin, yung kapalo na parang iwan ko. Sa akin naman, isang salita lang. Sasabihin, papaluin kita. Pag nakita, ganun lang. Wala, hindi yun lumalabas. Panay lang yung chick ko sa kanila, pabalik-balik lang. Napapagod lang ako pabalik-balik mula kila mga pics. Doon naman sa bahay. Wala naman tayong mapistuhan doon na doon tayo mahiga. Walang mapistuhan kasi yun, walang mahigaan. Meron na sa kwarto. Maraming gamit. Tas kaya doon ako kila Mama Pix naglalagi dahil wala naman pong naiiwan din. Kasi nag-aaral yung yung dalawa. Tapos medyo may tinda si Mama Pix. Kahit naman lang ice juice, Yakult yung nabibili. Dahil yun yung tinda ni Mama Pix. Kung sarado, walang nagiging income. Bago nga ako umalis, sabi ko kay Japon, hindi naman kami nagkausap ng matagalan, sabi ko sa kanya na, yung mga bata, wag niyong pabayaan na nag-ikot-ikot ng bahay, bantayan niyo yan. Tapos si Charlene, lang, may trabaho ko no, pero parang lang din siya. Kasi nung nandun ako, pala siya ng mag-ibot ng buhangin, Nagpakyaw siya 400. Tapos, natapos siyang maglinis doon. Binibigyan siya ng ng 200 lang muna. Parang partial. Sabi ni Charlene, usapan natin pag natapos bibigyan. Pinapartial lang 200. Sabi ko naman, sus, Ginoo ko. Napapabayaan mo yung mga anak mo. Tapos ganyan lang din po yung sa'yo is swiswildo. Mas mabuti pa ako. Medyo malaki-laki pa yung naibibigay ko sa inyo. Kaysa dun sa sa trinatrabahoan mo, sideline. Kapagod-pagod mo lang yan. Nagpapainit sa araw.
Hindi nga masama yung sa sideline, basta okay lang. Sabi ko nga sa kanya, kung ako sa'yo, mag-ano ka na lang. Magpopo at saka mag-crush live. Yun nga lang, medyo matagal. Pero may hihintayin ka. At saka hindi ka maiinitan na makakapaglinis ka pa ng bahay, masikaso mo pa yung mga bata. Ang naanuhan ko lang doon, pag nandoon ako, hindi tayo din nakakapagpahinga kasi palaging, Mama Dax, Mama Dax. Yun. Tapos, papaano pa lang ako, papauwi pa lang ako dito. Tawag na agad si Japon sa papa niya. Ewan ko kung ano pinag-usapan. Yun nga, sabi ko, kasi solar lang sila, walang nahirapan silang mag-charge kung kahit saan. Binigay ko yung ano ko, yung power bank na dala ko na kay Papa Bits yun. Binigay ko kay Japon. Na para kung punta sila sa trabahoan nila, may charge nila. Hindi yung sa power bank na laaasa. Si Mama Pix naman, panay pa rin ng iyak. Hindi pa nakaka-move on. Sabi ko sa kanya, huwag kang magpadala, huwag kang nang iyak ng iyak. Mabuti nga yun dahil si Mama Lo nakapagpahinga na. At saka medyo nabawas-bawasan nabawas-bawasan na din po yung pagproproblema mo. Huwag kang magpapikto. Talagang ganyan lang ang buhay. Sabi nga ng pare, lahat tayo papunta doon, nauna lang si Mama Lo. Hindi natin alam, tayo ang sumunod, pero hindi natin alam kung kailan. Basta una-unahan lang, na lahat naman po tayo is patungo sa ganoon sitwasyon. Di lang po natin alam. Kasi na umuwi nun si Mama Pix, galing din sa libing, mga alas 5. Nakatulog talaga siya na nandoon pa ako. Nakatulog siya. Pag uwi niya ng mga alas 5, himbing yung tulog ni Mama Pix. Tas ako naman, tabi kami nila Isra at saka Patpat, hindi pa man, kasi nakatulog naman po kami, nauna kami nakapagpahinga kay Mama Pix. So, mga alas 10, gumising si Patpat. Nagsaing po siya dahil nakaramdam ng gutom, nagsaing po siya. Tas yung ulam is, iwan ko nakapagluto yun ng itlog dahil naubusan sila ng mantika. Pagbukas niya ng pintuan, nakita po pa po niya yung katapat na tindahan is bukas, nakabili pa po siya ng mantika. Nakapagluto pa siya ng itlog, tas kumain. Tas marami silang hugasan nun dahil pag alis namin papuntang libing, hindi nakapaghugas si Isra. Si Patpat, schedule niya po. Tapos pag ako yung naghuhugas, nagrereklamo si Isra kasi palagi na lang daw si Mama Dax yung naghuhugas, hindi ka na nakakapaghugas. Tinutulungan ko sila pati yung pag-iibig, lalong-lalo na sa umaga kasi mahimbing pa yung tulog. Ako lang muna yung nag-iigib. Pinupuno ko yung mga balde nila para pagkagising nila wala silang tatrabahuin. Kasi nakakaawa naman talaga yung isang bata na ganong sitwasyon. Pagkagising, mag-iigib, medyo malayo pa yung balon mula sa kanila. Okay lang yung doon sa amin kasi nagawa nga si Japon ng lagayan ng tubig tapos may hose. Tapos may gripo na diretso sa CR, tapos diretso sa may lababo. Sila
Mama Pix, ginawaan naman yun sila ni Japon. Iwan, hindi na po daw umagas. Baka nabara daw doon sa ano. Kasi yung hose, inilubog nila sa, or inilibing sa buhangin. Sa lupa. So, parang nabara siguro, hindi na umagas. So, pinutol. So, ayun, nagsasakripisyo po silang mag-igib-igib. Meron naman silang maliit na balde. Sabi ko, yung balde, wag niyong pupunuin bago niyo buhatin kasi mabigat nga. Yung maliit na lang. Yung maliit naman is nakakarami ka pabalik-balik bago po mapuno yung ano. So, yung iniidea ko na lang, ako naman po yung nauunang magising. So, yun, maliligo sila. Inaanuhan ko na lang muna, iniigiban ko yung balde. Tapos, naghuhugas na lang, tapos nagluluto. Ayun, pag uwi ni Mama Pix, galing sa kanila, mga alas 6 naman yun, hindi po siya early na umuwi. So, kasi sabihin, nandoon naman ako, magluluto. Pagdating niya sa kanila, yun, magplaplansya na lang po siya ng uniform nila. Isra, tsaka si Patpat. Si Patpat hindi naman palaging plaplansyahin ng uniform. Palagi silang didibati ng mama nila kasi yung mga bata, kasi hindi naman po regular po yung klase. Ayaw pa nila mag-complete uniform. Gusto na nilang mag-civilian. Ayaw ni Mama Pix. Sabi, susunugin ko na lang yung uniform nyo. Hindi nyo sinusot. Ganon. Pinakikinggan ko lang sila. Nagsasalita na lang ako. Sabi ko, kasi hindi pa naman regular yung klase. Pwede pa silang mag-civilian. Pareho silang may pagkabuyis. Si Israt sa kasi si Patpat. Nagagalit naman si Mama Pix. Ay, wag kang magtumboy-tumboy dyan ka, sabi ni Mama Pix. Tapos si Boss Angel, yung kapatid ni Adrian, ganon din, buyis-buyan si Angel. Na kakapag lang po yan, complete uniform or nagdre-dress kung may okasyon sa eskwelahan. Pero kung wala, ayan, di mo yan mapipilit. Tapos yung kasabay-sabay po kami lumakad, papunta na doon sa Lamay. Kami ni Angel, ako, Israt, saka si Patpat. Nauna ko sa kanila, pinag-usapan nila ako, sabi nila, tingnan nyo kuno yung lakad ni Mama Dax. Parang tumboy. Siguro kung dyan tayo kuno nagmana. Tapos, yung panamit ko daw, sabihin ba naman ako ni Angel, Mama Dax, tumboy kagad. Tumboy kagad sa una. Sabi ni Angel, natawa lang po ako. Siguro, bakit? Kasi yung pamorma mo daw parang tumboy. Siguro, sabi ko, ganun lang naman yung pang-ayos. Wala pa naman ako diyan. Tawag nito. Parang hindi akalain na ganun din po kami kasi sayo daw kuno kami nagmana. Sabi ko, bahala kayo. Basta hindi ko kayo tinuruan. Natatawa sila sa lakad ko. Lalong-lalo na pag nauna ko. Sabi nila, Madax, hintayin mo kami. Kasi may part po na madilim yung dinadaanan namin papunta doon sa bahay nila Mamalo. Ang bilis mo naman ko nung lumakad, parang lalaki. Natatawa na lang po ako. Sabi ng mga bata. Ito muna tayo sa baba, mag-umpisa ng routine. Baba, or dito sa loob. Marami tayong umpisahan dito sa baba. Watch and learn. Samahan niyo ako, guys. Mag-iikot-ikot tayo ng bahay. Pero hindi natin yan maiikot ngayong araw. Misa pa lang. Oh my gosh. Wala nang kahit tsura-tsura.
naman. Mainit yung tubig, mainit. Mantika. Nakakalat dito sa gas tube. Ayun. Bakit si Papa Bit sa taas? Kasi malaki po yung cellphone niya. Yung boses, sabi ko sa kanya, wag mong palakihan. O kaya umakyat ka dun sa taas, doon ka manood. So ayun, umakyat nga. Yun lang yung ginagawa niya. Sabi ko, bigyan mo ako ng chance kasi dito ako kumukuha ng mga pambayad ko. Sa ginagawa kong vlog. Ganyan lang. Yan ang gusto nila, nandito ako dahil ako yung nagtatrabaho. Yun, umakyat lang. Hindi yan tutulong sa atin kung ano yung gagawin natin. Pero kung wala ako dito, panay tawag. Kahit walang kailangan tawag. Tingnan nyo yung ilalim ng ng stove. Natigas na yung mga mga sabaw-sabaw na maapang. Mula kahapon, wala naman kaming importanteng pinag-usapan. Hindi ko maintindihan kung ano talaga. Umakyat nga. Oh my God. Yun po yung unang routine natin dito. Maglinis sa lababo. Mamaya na yung sahig. At saka hindi ko ito malilinisan lahat. Buti na lang yung labahan
kulang. Kasi naglaba si ano, naglalaba na si Christian at saka si Sansan. Sila na yung naglalaba. Si ano na lang yung hindi naglalaba pa, si Ronald. Kasi ayun, umalis. Pupunta na naman ng trabaho. Stay in sa Liloan. Buti na lang nagkaroon na din po siya ng trabaho. Nakapagbigay na po siya ng mga pangangailangan ni ano, ni Duday. Nagbigay daw siya kahapon para sa mga requirements ni Duday. Ang palahingi sa akin talaga sila Japon, yung palahingi. Sila lang talaga. Pero, may trabaho naman si Japon. Paano? Hindi sila maaram hindi maaram. Hindi nila alam humawak ng pera. Mga bilmoko. Lalo na si, sabihin na natin si Charlene. Bilmoko po yan. Ang parang bata. Nakikisabay pa yan sa mga anak niya kung ano yung gusto. Minsan naawa din po ako kay Japon. Pero hindi lang tayo nagpapalata kasi si Japon po yung hindi nakapag-aral ng mabuti. Hanggang ano lang po siya, grade 2. Pinaparal naman namin, ayaw niya. Kasi yun, gusto niyang magtrabaho. Beauty na naman yung gamit. Naubos na pala yung yung binili namin ni nandito pa yung sila Mama Pix. Ubus na pala. Pag ano pa naman yung gas na yun, 1,550. Ayan, wala na din kaming dishwashing. Naubos na din. Lahat naubos. Yung mga iniwan ko. Shampoo, cream silk, sabon, toothpaste. Sila lang yun, ha? Ako yung isang dosinang dala ko na cream silk. May dalawa pa akong natira. Kasi nagbaon lang po ako ng cream silk. May 2 piraso pang natira na meron pa akong nagamit ngayon. Doon siya sa taas manood ng cellphone niya. Pati yung yung downy na meron pang kunting natira. Pang sahig, pang mat. Downy po yan na ginawa ko.
dito sa likod, palagi ko lang nilalagyan ng basahan dito. Kasi pag naghuhugas, kasi itong lababo parang, basta yung takbo ng tubig is pa doon sa gilid. Parang gumaganon. Kaya linalagyan ko po dito ng stopper na basahan. Para hindi po pumunta doon sa gilid. Kasi pag hindi napapansin, tapos hindi nalilinisan kagad, nangangamoy. Tapos, gaan muna tayo. Magwawalis ng side. Dito ko lang dito ko lang ilalagay muna yung binagol. Titiklupin ko yung misa para dire-diretso yung pagmap. Pero tingnan nyo yung misa namin. Babaran ng sunrocks. Iwan ko kung may sunrocks pa ako. Yan, titiklupin ko lang muna. Jaran! Pag alis ko, ang puti-puti niyan. Ngayon, oh my gosh. Tatabi lang muna natin dahil magmamap tayo. Pero wawalisan ko muna. Oh my God. Magwalis-walis muna kasi maraming alikabok or buhangin. Bangka, 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 patay. Patay ka. Patay ka, bangka ba? Yung TV namin nasira. Yan. Sus! Maraming basura. TV po yan nasira, yung kay Jing. Pero ano lang po to. Papatingin ko sana, iwan ko kung magkano po yung hiniin. Gumagana pa po siya. Kaso lang, walang picture. Madilim. Kasi nasabi po ito ng pusa. Nakapatong lang po dito sa sa misa. Tapos nakabukas itong bintana, umalis po kami. Yung nahuling umalis, hindi po naisara. Subali yung pusa dito dumaan. Nasagi po ito, natumba na ganun. Hindi naman po siya nahulog, natumba lang sa ibabaw ng misa. So pinaandar na, wala na. Wala ng tao, nagsasalita, pero walang tao. Ang ano lang din nito, yung
remote niya. Kulang. So, wala kaming TV. Si Jing naman doon sa Compostela, nanalo po siya ng TV pero para sa eskwelahan nila yung siguro. Akala ko iuwi doon sa sa bahay niya. Hindi. Pagpaayos lang po ang kulang dyan, pagpaayos. Tatambakan na ng basura. Oh my gosh.